sino na yung mga tiga-Makapaklay na hinagawan nila ng lupa, pinasulot ang mga lupain upang kanilang maging pag-aari. Kinukuha ng sapilitan, kinukuha ng bawat magustuhan nila sa puwersahan. Kaya po, itong mga Paskon na ito, uulitin ko po, matatapang lang po pag sa social media. Nung andun po ako sa Gapan, biglang napunta sa isang opisina si Kong Pascual. Nagbarong at naglagay ng logo at saka nagmumura. Kailangan po, magkaharap kayo. Kailangan po, nagkalikid kayo para malaman kung ano po yung patayan ng pagkadaan. May naniniwala ko pa sa inyo na bakla si Mayorela. Ang basihan po ba ng pagiging lalaki yung maraming girlfriend? Sino ho kaya ang mas maraming girlfriend sa amin? Ha? Paano ho? Paano? Kung ang basihan po ba, masama na akong sabihin yung hindot kasi si Mayorela po hindi na mabubuntis ito tapos gusto po magpabuntis. Ano? Hindi mo magandang pakinggan, nakakaalangan pagka hindot ang sasabihin. Hindi po kanais-nais doon sa ating pong vlogger. Kaya po, pakiusap ko sa inyo para matulungan natin yung mga inagawan ng lupa, para matulungan natin yung mga napapatay, para matulungan natin yung ating bayan. Pakiusap po. Balik natin si Doktora Maricel Natividad Naganyo sa Kongreso. Ituloy mo na yung iba. Ito po, yung kapitan ng Makapaklay, yung medyo magandang lalaking ito na tinatakpan yung mukha, Kapitan Ilayo. Pilicho naman lahat ng bahay doon ng tao. Kung napansin po ninyo, nagpunta na yung tao doon, kinukuha ni complete name para sa titulo. Sa loob po kasi dalawang mga tapos na yan. Susukat nyo ang kailangan nyo na Lang sa isang gilid. Ganito, pakilan na ba yan? Ganito, mayroon po akong nag-send sa akin ng mga video. Yung mga video na ito, mayroon doon nag-video na may mga puro mga saging na sinuo. Ewan, sinuo doon. Sinuo ng kalabaw o kung ano yun. Pinasuko mo daw, tinatumba ko yung mga puno nila. Ngayon, sasabihin mo, inaagaw ko sa'yo, wala akong binibili lupa sa lugar na yan. Kain mo isang paso na lupa, wala akong lupa sa lugar na yan sa Makapaklay. Talaga kong gapan ang minalupa ko. At pag binilang ko nila yung titulo, kasama pala sa namin ng lupa yung minalupa ko. Ngayon, sasabihin mo, inaagaw ko sa'yo, wala akong binibili lupa sa lugar na yan. Kain mo isang paso na lupa, wala akong lupa, pinili mo sila sa inyong kasama pala sa namin ng lupa yung minalupa ko. Nakuha yan sa pamilya Sibilya, Dr. Sibilya. Mamaya sila kapiga. Ayan, alam. Alam mo ninyo, si General Espino, pinuntahan ko sa ano? Ha? Pagdating ko doon, General Espino, sabi ko, gusto ko tumuloy ka sa lugar na yan. At nakakabisa ko kasi, gusto ko, malayo ko dito sa iyo, nakakapagod din, gusto ko tayo ng bahay. Gusto ko bilhin yung lupa ko. Binili ko yung nasa bukan niya na 1,100 milyon. Kung sila ko may lupa na, nung pakinggan ako sa akin, hindi ko naman wala kung nasa ko ba yung may lupa siya na may bahay doon. Kasi kung 130,
ng mga tao. Kumaki lang pala ng mobile, hindi naman pala ako. Diyos ko. Dadalhin nila lang ng sa doon. Ha? Hindi daw natin yung lupa. Pag hindi yung lupa doon, hindi daw yung lupa. Gusto mo taniman lahat ng gulay. Oo. Pag sinabi po ni Mayor Ella, dokumentado, meron pong video. Kaya po, sa kanya nang galing yung lahat. Ito po, siguradong bangak sa pagkakasya po. Dahil kanina, napakinggan nyo, wala siyang binibiling lupa. Maya-maya, may binili siyang lupa. Tapos maya-maya po, ni isang paso, wala siyang binibili doon sa Makabaklay. Maya-maya, meron siyang 100 milyon na binayaran kay Espino at meron pong binayaran 70 milyon doon sa mga sibilya. Sa madaling salita po, siya po ang sumisira ng kanyang mga pagdedeklara ng kung ano-anong kayabangan at kasinungalingan. Hindi po tayo, siya mismo yun. At malinaw po na pinasuro yung hindi niya pag-aari na hindi nasakop nung nabili niyang posisyon. Doon po sa mga posisyon na yun, wala po may isang titulo na hawak yung General Espino at si Congressman Bangag. Dahil pagka po matino kang tao, yung sinabi mo nung una, hanggang huli, yun ang sasabihin mo. Pag sinabi mo puti, hanggang huli, dapat puti ang mapapakinggan at makikita ng tao. Pagka po puti, ang sinabi mo ngayon, maya pula, puti, pula, pasag ang pula ni Kong Eming. Yun po ang sinasabi ko. Hindi po ba? Kung matino ito, hindi po sasabihin sa iisang salita yung pabago-bagong deklarasyon. At ang malinaw po nito, hindi na kanila yung kanilang sinasakop sa Makabaklay. Puwersahang kinukuha yung mga nakatabi. At ito pa po ang mas masakit na ginawa doon sa samahan ng mga magsasaka at kay Lucila Bote. Ito po, dokumentado rin. Ito po, siya mismo, si Kong Bangag, ang naghabla kay Lucila Bote na nawala na ng lupa, nawala na ng sagingan, nawala na po ng pagkakakitaan, inihabla pa po ng cybercrime ni Congressman Vlogger. Yan po ang katotohanan. Ayan po, complainant Emerson D. Pascual. Laging balat sibuyas ang gago. Ito po, pakishare po ang video na ito. Sabi po ni Ma'am Lucila, sinuro at sinira ng mga tauhan ni Kong Eming ang mga saging sa Minalungaw, Makabaklay. Ito po yung sagingan na sinuro ng mga tauhan ni Kong Eming. Paano na lang po ang mahirap kung ganyan ang gagawin nila? Ano na lang po ang aming pamumuhay? Saan po namin kukunin ang pagpapaaral sa aming mga anak at apo? Sinira na po ang aming sagingan. Pakishare lang po ito. Salamat. Yung pobreng Lucila na minsan lang nag-video at minsan nag-iusap sa mga kanyang kapamilya, kaibigan na mag-share doon sa ginawa sa kanya, nahabla pa. Pero si Kong Eming Pascual, araw-gabing nagpa-vlog, araw-gabing nagbibideo, nagpo-post ng kanyang mga ginagawa hanggang sa magsaing, hanggang sa kung ano pa man, at ipagyabang yung kanyang mga gustong ipagyabang. Araw-gabi, professional vlogger po ito. Naging balat sibuyas nung si Lucila ang nag-video tungkol sa kanya at tungkol sa pagsuro sa kanilang lote. Ang kaso po ay nasampa. Siyempre, masasampa sa RTC Gapan. At ang nakakalungkot din po, yung kababayan pa natin ang nagpasampa ng kaso, hindi na lahiya, na sana nag-inhibit na lang siya, na marami naman uubrang magsampa ng kaso, nakasampot o takot kay Kong Pascual. Pero yung pahong lahi ng Adriosula na abogado na naging piskal sa Gapan, ang nagsampa ng kaso at binaliwala yung inaragagyato at kahirapan ng mga tao sa Makabaklay. Ito po yung Assistant City Prosecutor Piscaldino M. Adriosula na taga San Leonardo. Kahiya-hiya naman po.
At ito po ang mga number ng mga kaso. At syempre po, yung city prosecutor, aaproban din po yung kaso na yan. Mantakin niyo po, inagawa na ng lupa at kabuhayan yung isang kabaabang babae, ihahablan pa, pakukulong ko pa. Yan po ay hindi palalagpasin ni Mayor Elan, kaya po, pipiyansahan natin yung mismong inihabla at hindi po tayo papayag na aaragabyatuhin kahit na po hindi tiga sa Senado kung manahingi ng tulong kay Mayor Elan, tayo po ay tutulong at tayo ang maglalabas, tayo po ang magpipiyansa dito sa Facebook against sa kanyang paalaban na si Pascual. Ito po, 10,000 lang naman at 2 kaso po yun, kaya 20,000. Maaaring ngayong araw na ito hanggang bukas, magpiyansahan na yun. Pero ang punto po dito, ano ba ang problema? Ikaw ang nagagaw. Ikaw ang pumasok, ikaw ang nag-trespass, illegal entry. Tapos ikaw pa biga ng maghabla. Ano ba ugali meron? Anong kawalang hiyaan at katapangan ng hiya ang meron ito? Kaya po, yung pong ating pong mga pag-uusap-usap, lahat po ito kami tayo ay yung pong kanilang pangaragabyado na yan, matitikman nila minsan kung magkakaisip at magkukusap yung mga tiga Makabaklay at tiga Pabuan na magkaisa, na dala ang placards at bumalik sa doon sa kanilang daang hektaryang pinasok ng mga Mangboy Pascual at Eming Pascual. Pagka po nagkaisip yung mga yan at hinilingan si Mayor Elan, hinilingan si Doktora na sumama sa kanilang rally, sumama sa kanilang pag-aaklas. Tatayo po si Mayor Elan para po sa katarungan nila, para po sa kanilang lubayan, para po sa kanilang posisyon na mabalik yung kanilang mga pag-aari doon po sa Makabaklay at doon po sa Pabuan. Ay sila, naibigan na yung mga bilang sisigalan. Pero yung sinasabi nila, wala po tayong pinaatas dito kahit isang kabilang. O kasi na ang lugar, kahit po tayong isa, wala po tayong pinaatas. Pero sa naman, meron po si Senang nag-file. Yung mic. Sige naman. Mic. Nakapulog na naman niya, pinatawag sa file at pinaatas. Ako, ang pinagtagtag. Pero po, matras, pero po, magpalit. Kaya sa mga naman, nasa kanilang sila. Ano po? Nung labanan ng eleksyon, pero sa kanilang na, sino ang pinagsigahan ng pinapatay ni Herrera? Ano po? Pero kung sa kanilang, sino ang pinapatay nila? Kaya kalaman nila, ito na lang kami sila yung ako po. Itong kawawang kagawa, siyahan, kagawa ng barangay, Herrera, at isang Santo Niño. Ano, panahon ng eleksyon, bago may eleksyon, pinahuli nila, pinakilan ng baril, pinahulog, pinagpapatok ng martilyo ng bahay at pinagpinugtog ang kasama ng pulis at lahat ng mga Mangboy Pascual at Eming Pascual. Ito po ang naging nakatuwa may record. Ngayon po, tiniham na ibang sinadal ay yung lahat ng pulis at mga pumupus na nasa ombudsman. Pero hindi ato pa po ang taas para pag-desisyon. Ano nangyari kay itong sinadal last year lang? Pinapatay. Dahil hindi pinapapatay, hindi nila kasama sa politika. Alam mo po, hindi rin nila nakuha yung dating buka sa mga Diyas na tiga sa Nicolas. Pinapatay din po si Obrasal ni Diyas na yung po ay nakatali na halos nakakot na lang pinapatay din sa bahay. Hindi po paparin sa kanya na yung pinagsila-sila sa secondary. Marami po pinapatay. At ito po ito mo balik. Ito pinakaayos nila yung kanilang lupa na pinasok o sa pagbuhat na pinasok yung lupa na may lupa. Sabi po ng kapatid ninyo na pag may mangyari sa akin, walang ibang tugisin ninyo kundi yung mayor natin na si Mayor Eming Pascual. At bakit daw po? Kasi nga daw po, ang sinasabi niya po sa akin, marami siyang natuklas ng anomalya. At ang isa pa pong ikinagalit ni Mayor Eming
sa palagay niya, dahil doon sa hindi pagkaka-confirm ng kanyang kapatid as city administrator. Kasi daw po, ang sinasabi ng aking kapatid bago pinatay, hindi naman daw po qualified. Hinahanapan daw po niya ng diploma, wala naman po yung may pakita. Pagkatapos, yung pong pinapipirmahan na resolusyon ng birthing facilities, tsaka yung pong dialysis clinic, wala pong permit ng DOH. Okay. Hindi po nila pinirmahan. Pero, Ayun po yung nakita nyo at nadinig mismo sa interview at deklarasyon ng kapatid ni Konsehal Sunny San Jose. Kaya po, ito po kung kailang lumabas siguro po mga 2 weeks ago. Ito po galing sa kay General Nag-drop eh. Alex Ilan viewers yan? Paul Sa akin, 70 Monteagudo. Basahin niyo po kung ano. Isipin mo, mamamatay tao ngayon, congressman na pala. Iba talaga ang mga taga Novo Ecijano. Ayun po. May sagot naman dyan, yung congressman vlogger. Basahin niyo naman din. Siya ang nagsasabi na mabuti siyang tao at hindi mamamatay tao. Pero, maliwanag po yung sinabi ng kapatid at ng mga konsihal na inyong napanood na siya ang pinagbibintangan. Dahil sa ngayon po, kung natakot sa kanila lahat yung mga konsihal doon, yung mga tumiglara na yan na napanood nyo, kasama na ngayon nung mag-amang Boy Paslang. Dahil sa takot doon sa mga nakaupong konsihal na yon na naghahaplasan noon doon sa pagkamatay ng kanilang kasamahan dahil alam nilang si Kong Eming mismo ang may gawa at nagpapatay. At ang katunayan po, sila rin mag-ama ang nakikinabang ngayon sa pagkatakot matapos patayin si Konsehal Sunny San Jose. Sumunod pa po dyan, meron po silang pinapatay na kapitan sa Santa Cruz, Kapitan Rueda. At yun po ay kaaway din ng mga Pascual dahil lang sa politika. At doon po nangyari na yung lahat ngayon ng kapitan doon sa Gapan, kanila na rin siyempre. At pagka mo may magpa-file doon ng kapitan o konsehal na ayaw nilang pa salihin, pinapuputukan ang bahay, tinatakot. At pagka po yung iba ay umalma, patay kayo. Isusumbong kayo sa tatay ni Eming Pascual kay Boy Paslang. Yun po ang katotohanan at nangyayari sa Gapan. Kaya po, pinakukumusta sila ng pamilya ni Bukal Santi Matias na yung pong kawawang tao kung Matias na kaaway sa politika o kalaban sa politika, namatay na walang katarungan. Sabi po ng mga pamilya ni Paul Matias, yung pagkukumusto nila, sana sila naman ang sumunod. Sa pangyayari, nakakalungkot po dahil hindi po nagkakaroon ng katarungan at hindi rin nagkakaroon ng kalayaan at desisyon yung mga tigagaman. Ito po yung kasunod ng ating pong sandali na lang po ito. Rin nung mga sigarilyo na yan, yung mga illegal na sigarilyo, yung yung nahuli sa kabanatuan, natukoy na ba kung sino may-ari, sino congressman may-ari nun? Ay, sino may-ari nun? Walang nahuli. Sino ang nasa likod? Sino congressman? Congressman ba? Sino congressman? Ay, ito na, sabi ko na naman na... Ano ba ang negosyo ni Kong Eming? Ang negosyo ulit yung mga fake na sigarilyo. Nahulihan mo sila ng pagawaan ng fake na sigarilyo ang yung mga Chinese sa Pampon mismo sa barangay ng kanyang ama, si Kapitan Boy Pascual, Boy Pascual. Apo, Mayor, teka lang, ma-interrupt ko kayo sabihin. Kahapon parang may na-checkpoint dyan sa Saragossa yung mga peking sigarilyo. Na-checkpoint po siya Ayun ng... nga po, mapalong po tayo dahil doon sa Saragossa ngayon, talagang 1.7 billion ang nahuli. Yun po ay ang partner po doon si Kong Eming Pascual at saka po si
ng fake na pagawa ng sigarilyo mismo sa Cabiao. Yun po yung galing sa Pambuan Gapan na pinagsososyo nila ni Kong Eming. Pero ito po galing sa kanila, sila ang protector, sila negosyante, sila rin po ang nagpapatakbo. Pero po yung kanilang mga yaman, hindi po mailahat. Sabi nga po ni Congressman Antonino, ang issue dito, saan ang galing ang yaman mo? Nakapagpagawa ka ng palasyo sa Pambuan. Sino ang binilan mo ng lupa ron? Kundi mo pinalayas lang yung mga squatter. Matindi pala yung Ella na ganito, kumbachero. Diretso sinabi, ang may-ari daw ng mga iligan na sigarilyo, si Eming. Oo, si Eming, saka yung mayor ng Cabiao. Si Mayor Rivera, yan yung sinabi. Ano katapang Kinumpirma niya yung mga matagal nang kumakalat na report. Oo, matindi yung nagalit. Dokumentado po yung atin at malinaw po na nahuli mismo sa barangay Pambuan yung fake na gawaan ng sigarilyo at tutuan ng shabu. Napag-aari po yung lote at warehouse ni Mayor Joy Pascual, anak ni Kapitan Boy Paslang. Kaya po, nung mahuli yun ng Bureau of Custom dahil fake na sigarilyo nga po at tutuan ng shabu, doon, pagkaraan lang po ilang buwan, nalipat naman doon sa Cabiao yung gawaan at muli po nahuli doon. Para lang po itong, kung nasusundan nyo yung teleserye ng Pogo kay Alice Go. May nakakapanood ko sa inyo noon. Pogo ito po ang nagbigay ng permiso sa Pogo, nagkaroon ng kaso, yung mayor nagkaroon po ng mga maraming at malalim na investigasyon. Dahil responsibilidad po ng mayor yung kanyang bayan. Kaya po ano bang mangyayari doon, talaga pong may imbestiga. Ganon din po yung mayor ng Bacolod. Nagbenta ng lupa doon sa nagtayo ng Pogo at nagtayo ng isang warehouse na nahulihan ng tutuan ng shabu. Natanggal din po sa pagka-mayor yung mayor ng sinasabi ko sa inyong bayan sa Pampanga. Kaya po dito sa Pambuan, 4 na bahay lang ang layo ng warehouse na gawaan ng fake na sigarilyo. Imposible pong hindi malalaman ng mag-aamang Pascual. Imposible po na hindi nila makontrol yung pagbebenta ng fake na sigarilyo at rampant na pagbebenta rin ng drugs sa buong Gapan. Dahil kontrolado rin nila pati paglalagay ng mga video, karera at pagkakontrol po doon sa mga negosyo sa Gapan. Tulad ng Monte sa mga patay. Na ang pangkapo ng Monte doon si Kapitan Boy Pascual alias Kapitan Boy Paslang. Lahat po ng negosyo na illegal sa kanila na. Pati po mga pag-alaga ng bulldozer ng ginawang Kalabaw, panay kahayupan ang alam nitong mag-aamang ito. Panay kasinungalingan, panay po pagbubola, paasa at pangako. At ulitin ko po, hindi lahat ng marapapanood nyo sa Facebook ni Kong Eming, vlogger, ay totoo. Pumurihin niyo po kung ano yung kanyang sinasabi at kung ano po yung aksyon, kung ano po yung totoong ginagawa. Kaya po, mag-aral tayo mabuti, mga kabayan. Ito po ang ating panahon ngayon na politika. Ito po na ang paghahatol at pagkakataon para sa ating lahat. Upang mapalitan natin at tutulungan natin yung mga abang namatayan at yung nagawa ng lupa upang maputol yung kayabangan ng mga ito at upang mawala po doon sa kanilang posisyon. Nakikiusap ko po sa lahat ng mga isa dito, yung laban ng San Leonardo, ang tulungan natin yung ating kababayan at yung pong ating bayan ng San Leonardo, ibalik po natin Congresswoman Doktora Maricel Natividad Nagani. Maraming salamat po at pasensya na kayo kung nagtagal dahil obligado lang pong sumagot si Mayor Elan dahil pagka po hindi tayo sumagot, akalain ng ibang nakakapanood
totoo lahat yung inaakusa sa atin at totoo lahat yung sinasabi nitong sikong lager. Hindi po, kauman ninyo, sa kabila, mga po ay meron pong pagdadalamhati na kailangan pa rin ako sumagot. At hindi lang po ako papatol na magmumura at maghihili. Hindi po magandang pakinggan. Babawi na lang po si Mayor Elan, magpapamerienda mo muna habang nanghihintay kayo ng pinigay ng pamaskong hanggang namin nila. Maraming salamat po. Wala na akong muli.